Ang ating mundo ay nahahati sa dalawang bahagi, ang mundo ng mayayaman at ang mundo ng mahihirap. Mananatili na lamang bang pangarap ang lahat para kay Armando na isang hamak na maralita? May pag-asa pa bang maabot ang langit ng isang hampas lupa lamang kung ituring ng iba? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Si Armando ay isang simpleng binata na mula sa mahirap na pamilya. Sa murang edad ay kinamulatan na niya ang trabahong bukid upang tulungan ang kanyang mga magulang na parehas na magsasaka. Ngunit sa kabila ng kahirapang kanyang kinamulatan ay taglay pa rin ni Armando ang likas na pagiging positibo sa buhay. Hindi nito alintana ang pagod at ang sunog nitong balat dahil sa maghapong pagkabilad sa araw para mairaos ang pamilyang hikahos sa buhay. Subalit ang masiyahing pagkatao ni Armando ay naglaho sa isang iglap dahil sa biglaang pagpanaw ng kanyang ama. At ang masaklap pang katotohanan ay matapos ang pagkawala ng kanyang ama ay unti-unti ding nanghina ang katawan ng kanyang butihing ina. Kaya naman bilang panganay sa apat na magkakapatid ay kinailangan nang tumayo ni Armando bilang padre de pamilya sa kabila ng kanyang kabataan. Pawang mga bata pa ang mga kapatid ni Armando dahil ang sumunod sa kanya ay 9 na taong gulang pa lamang. At upang matustusan ang pang-araw-araw na pagkain ng pamilya at maging ang gamot ng kanyang may sakit na ina, ay napilitan na ring magtrabaho si Armando bilang construction worker sa edad na 15. Pilit mang magpakatatag si Armando ay may mga pagkakataon ding napanghihinaan na siya ng loob at tila mas nanaisin na niyang sumuko na sa buhay. Isang gabi, habang umiiyak si Armando sa ilalim ng puno na malapit sa kanilang kubo, ay dahan-dahan siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit ng kanyang nanghihinang ina. Sa gitna ng iyakan ng mag-ina ay nanginginig na inabot ni Nanay Marites ang isang liham at larawan kay Armando. Isang malumanay na tinig mula kay Nanay Marites ang gumulantang sa buong pagkatao ni Armando. Anak, alam kong hirap ka na sa kalagayan natin ngayon. Alam kong pagod na ang katawan mo. At alam kong hindi mo dapat nararanasan ito. Marahang wika ng lumuluhang si Nanay Marites. Nay, ayos lang po ako. Lahat po ay gagawin ko para sa inyo ng mga kapatid ko. Kaya ko pa po, Nay. Umiiyak na sagot naman ni Armando. Labis ang pagtataka ni Armando nang sabihin ng kanyang ina na basahin niya ang liham kapag handa na siyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi nakatulog si Armando ng gabing iyon dahil sa labis nitong pag-iisip sa mga katagang binitawan ng kanyang ina. Hanggang sa magpasya na itong basahin ang liham. Matapos basahin ng buo ang liham na binigay ni Nanay Marites, ay nagpasya si Armando na hindi pa niya kayang makita ang larawan na nakabalot naman sa isang papel. Magkakahalong hindi maipaliwanag na mga emosyon ang bumalot sa buong pagkatao ni Armando sa oras na iyon. Noong bumalik na ang lakas ni Nanay Marites ay sinabihan niya si Armando na lumuwas ng Maynila upang hanapin ang taong importante sa kanyang pagkatao. Sa panahong nakapag-ipon na si Armando ng sapat na halaga, ay agad itong nagtungo sa Maynila upang tuklasin ang katotohanang kay tagal niyang hindi nalaman. Naging mahirap ang lahat para kay Armando dahil wala siyang kamuwang-muwang sa dadatnan niyang buhay sa syudad.
Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring sumubok sa pagkatao ni Armando. Ninakaw ng grupo ng kawatan ang wallet niya na naglalaman ng lahat ng perang kanyang inipon upang makipagsapalaran sa mundong wala siyang kasiguraduhan. Dahil sa masaklap na pangyayari ay tulalang tumatawid si Armando noon sa kalsada. Tila ba binagsakan siya ng langit at lupa sa oras na iyon dahil wala ni singkong duling ang natira sa kanya. Paano siya mabubuhay sa lugar na iyon lalo na at wala siyang kilala doon? Gulong-gulo ang isip ni Armando sa panahong iyon nang bigla siyang napahandusay dahil sa gulat nito sa napakalakas na busina mula sa kotseng nakahinto na ngayon sa kanyang harapan. Isang galit na mayamang lalaki ang bumaba sa mamahaling kotse. "Hoy batang gusgusin! Kung gusto mong mawala na sa mundo, huwag mo akong idamay. O baka naman modus mo yan para makakuha ka ng pera sa akin. Halika dito para magtanda ka." Galit na wika ng mayamang lalaki. Isang malakas na sapak sa mukha ang binitawan ng mayamang lalaki sa kawawang si Armando, sabay alis at mabilis na pinaandar ang kanyang magarang sasakyan. Bagamat duguan, ay walang magawa si Armando kundi umiyak na lamang dahil sa labis na awang kanyang naramdaman para sa kanyang sarili. Sa panahong iyon ay nagpasya na siyang tignan ang larawang kasama ng liham na binigay ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Armando, dumagundong ang kanyang dibdib, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi siya maaring magkamali. Ang lalaki sa larawan na siyang tunay niyang ama ay siya ring lalaki na sumapak sa kanya kanina lamang. Ngunit laking gulat ni Armando nang mayroong isang lalaking nag-aabot ng kanyang mga palad habang siya ay nakayukong umiiyak. Hindi makapaniwala si Armando sa kanyang nasilayan. Ang lalaking sumapak sa kanya kanina lamang ay bumalik at humihingi ng tawad ngayon dahil nabigla lamang daw ito at hindi siya matahimik sa kanyang ginawa sa kawawang bata. Mabilis na nakapag-isip si Armando. Ipinabasa niya sa lalaki ang dala niyang liham na mula sa kanyang ina at maging ang larawan ay kanya ding ipinakita. Biglang bumuhos ang luha ng mayamang lalaki at niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang anak na si Armando na nawalay sa kanya ng napakahabang panahon. Alam ni Raul noon na buntis ang kasintahan niyang si Marites. Subalit dahil sa sobrang bata pa noon ng dalawa at dahil sa magkaibang estado nila sa buhay ay pilit silang pinaghiwalay. At nagpasya na lamang ang pamilya noon ni Marites na magpakalayo-layo na lamang upang mabuhay ng tahimik at payapa. At para na rin makasigurado ang mayamang si Raul ay agad nitong pina-DNA test si Armando at tama nga, siya nga ang nag-iisang anak nila ng dating kasintahan niyang si Marites. Sa panahong iyon, ng pagtatagpo ng mag-ama ay byudo na si Don Raul. Kasama si Armando ay sinundo nila si Nanay Marites sa probinsya kasama ang mga kapatid ni Armando sa ina. Hindi naglaon ay nagpakasal si Don Raul at Nanay Marites at binuo nila ang isang malaki at masayang pamilya kasama si Armando, 3 anak ni Marites at isang anak ni Don Raul sa kanyang yumaong misis. Hindi lubos akalain ni Armando na magbabago pa ang masalimuot na buhay na kanyang kinamulatan. Ang kwento ng buhay ni Armando ay isang patunay na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Kailangan lang nating magkaroon ng lakas ng loob na hanapin ang mga bagay na para sa atin. Kadalasan ay kailangan nating makaranas ng matinding paghihirap at dagok sa buhay bago natin makamit at maranasan ang masarap at maginhawang buhay na ating pinapangarap. Kailangan lang nating maging matatag sa bawat pagsubok na ating kakaharapin sa ating buhay.
Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!